Paano kung ang pinakamalaking betrayal sa buhay mo ay bahagi pala ng plano ng Diyos? Alam mo ba yung story ni Joseph the Dreamer sa Genesis, yung isa sa pinakamagandang example? Alam naman natin na yung pinakamasakit na betrayal ay hindi nanggaling sa mga kaaway natin. Ang pinakamasakit na betrayal ay nanggaling sa mga taong mahal natin. Si Joseph, dahil sa kanyang mga panaginip, kinamuhian siya ng sarili niyang mga kapatid. At isa na din yung paborito siyang anak ng kanyang ama. So kahit wala siyang ginagawang masama, kahit nagkukwento lang naman siya ng mga panaginip niya, ganun siya kinamuhian ng kanyang mga kapatid. To the point na plinano talaga siyang patayin. So dahil hindi nila yung pwedeng gawin, itinapon siya sa balon. At kalaunan ay napag-decide nila na ibenta na lang si Joseph sa mga lalakal na taga-Egypto. So nabili ni Potiphar si Joseph. Si Potiphar ay isang opisyal ng paraon sa Egypto. So, ang trabaho ni Joseph doon, so alipin si Joseph ni Potiphar. So, pero, never siyang pinabayaan ng Diyos. So, pinagpala ng Diyos si Joseph, matagumpay siya doon, at ipinagkatiwala ni Potiphar ang buo niyang sambahayan kay Joseph. Pero, hindi natatapos doon yung mga pagsubok ni Joseph. Sinubukan siyang akitin ng asawa ni Potiphar. Pero, tapat na alipin si Joseph. Ayaw niyang sirain ang tiwala sa kanya ni Potiphar at ayaw din niyang magkasala sa Diyos. So dahil doon nagalit yung asawa ni Potiphar, so ang ginawa niya, pinaratangan niya si Joseph na pinagtangkaan siyang pagsamantalahan. So dahil sa kasinungalingan na yun, nakulong si Joseph. So sa part na yon, kung tayo si Joseph, maiisip natin na pinagtangkaan na ako, ihulog sa balon, inihulog na ako sa balon, ipinagbenta na ako sa bilang alipin. Ngayon, pinaparatangan ako, so nakulong ako sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Pero sobra-sobra yung tiwala niya kay God na hindi niya naisip questionin si Lord. So kahit nasa kulungan si Joseph, hindi siya pinabayaan ng Diyos. So ang nangyari doon, pinagkatiwalaan siya ng mga tagapamahala ng bilangguan at binigyan siya ng responsibilidad doon sa loob ng kulungan. So habang nakakulong si Joseph, nagpapaliwanag siya ng mga panaginip ng tagapaghain ng alak at ng punong panadero ng paraon. At natupad lahat yung mga paliwanag niya, yung explanation niya doon sa mga panaginip, nangyari yon. Then after 2 years, nagkaroon ng panaginip yung paraon. Nanaginip siya ng 7 matatabang baka at 7 payat na baka. Napanaginipan din niya yung 7 mabubuting uhay at 7 mga tuyong uhay. So walang makapagpaliwanag ng panaginip ng paraon hanggang maalala nung tagapaghain ng alak na si Joseph ay kayang mag-interpret ng mga panaginip. So sa tulong ng Diyos, ipiniliwanag ni Joseph na magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan at masusundan ito ng 7 taon ng taggutom. So hindi lang to bastang taggutom, kundi isang matinding taggutom. At dahil sa karunungan ni Joseph, sa tulong ng Diyos, ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Dahil nangyari na nga yung mga sinabi niya, yung interpretation niya sa dream ng paraon, nangyari yung kasaganaan ng 7 taon at nangyari nung nag-umpisa na yung taggutom. So si Joseph yung nag-isip kung paano iimbak yung mga pagkain at paano paghahandaan yung 7 years ng tagutom. So sa tulong ng Diyos, nagawa niya iyon at siya na yung parang sinabi ng paraon na ikaw na yung bahala. So that time, hindi lang yung Ehipto yung nakakaranas ng matinding tagutom. So halos yung mga karatig bansa, yung ibang lugar, ay nakakaranas na sila ng matinding tagutom. So pumupunta lang sila sa Ehipto para bumili ng makakain. Then dumating sa time na yung mga kapatid ni Joseph ay pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain nila. So hindi nila nakilala si Joseph kasi nga ano na siya noon parang Egyptian na yung itsura niya. Pero nakilala sila ni Joseph. Kung babasahin niyo yung Genesis, makikita niyo sinubok ni Joseph yung mga kapatid niya. Sinubok niya para malaman niya kung talagang nagbago yung mga kapatid niya. At nang makita na ni Joseph na nagsisisi talaga yung mga kapatid niya at handa nang magsakripisyo para sa isa't isa. So, hindi na nila iniisip yung sarili nila, kundi yung mga kapatid nila. Hindi na pansarili yung ginagawa nila, kundi kaya nilang isakripisyo yung sarili nila para sa kapatid nila. So,
Nung nakita yun ni Joseph, ipinakilala niya yung sarili niya na ako si Joseph, ako yung kapatid niyo. So, sa halip na gumante, pinatawad ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Tapos ito yung sinabi niya. Sabi niya, kung babasahin natin yung Genesis 50 verse 20, kayo'y nagbalak ng masama laban sa akin. Ngunit iyon ay binalak ng Diyos sa ikabubuti. So imagine, kung hindi napunta si Joseph sa Ehipto, magkakaroon pala ng 7 taon ng tagutom. So yung lahi ni Joseph ay pwedeng mamatay sa sobrang gutom dahil sobra na yung tagutom ng panahon na yon. So, inalis si Joseph doon, nakaranas siya ng sakit, ng betrayal, nakulong siya sa kasalanang hindi niya ginawa kasi may plano pala si God na dalhin siya doon dahil siya din yung magliligtas doon sa kanyang mga kapatid balang araw. So siya din yung magiging dahilan kung bakit masusurvive nila yung mahabang panahon ng tagutom. So, si Joseph, kumukulog. Kanina lumindol. Bumaba ako. So, after nun, kinuha nga ni Joseph yung mga kapatid niya, dinala sila sa Ehipto kasama yung kanyang ama, si Jacob. So, kung babasahin natin yung part ng story ni Joseph dun sa Genesis, kung babasahin yun, mapapansin nyo dun sa oras na tinanggal si Joseph dun sa sambahayan ng kanyang ama, nung kinuha siya bilang alipin ng mga taga-Ehipto, paulit-ulit dun binabanggit na the Lord was with Joseph. So, sa panahon ng mga pagsubok ni Joseph, ng paghihirap niya, hindi siya iniwanan ng Panginoon. At isa pa yung maganda, nagawa niyang patawarin yung mga kapatid niya. Pero hindi ibig sabihin nun, sinubok niya din yung mga kapatid niya kung talagang nagbago yung mga puso nila. Kasi pag binasa natin yun, talagang may mga ginawa siya para malaman niyang totoo na bang nagsisi yung mga kapatid ko? Pinagsisihan ba nila yung ginawa nila sa akin? Ano yung kaya nilang gawin para sa mga kapatid nila? Kaya na ba nilang isuko yung sarili nila para sa totoong pagsisisi? So sa sarili kong pananaw, meron tayong mga tao, meron tayong mga pinagdadaanan. So minsan nasa point tayo ng buhay natin na parang hirap na tayo na bakit ganito, sunod-sunod, ganyan, di ba? Pero sabi nga si God, nakikita niya lahat yung bigger picture. Nakikita niya lahat mula mga bagay na hindi pa nangyayari, nakikita niya yon. So, ang kailangan lang natin ay magtiwala. And then, may mga taong nilalayo tayo sa mga tao na alam natin na hindi pa yung time na yon ng kanilang pagsisisi. So, meron siyang perfect timing para ma-realize ng mga taong gumawa sa atin ng masakit na balang araw kaya din natin silang patawarin basta makita natin na totoo at tunay yung pagsisising ginagawa nila. So minsan kailangan din nating tingnan yung puso, subukin yung mga puso ng mga taong sinasabing nagsisisi sila sa mga ginawa na sa atin. So hindi ibig sabihin na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, pinaparusahan na tayo. Minsan isipin na lang natin na baka tayo ay mga dahilan o mga instrumento na ginagamit ni God para iligtas at para sa ikabubuti ng iba. Mahirap man o sobrang hirap man malagay sa ganong sitwasyon, pero masaya na alam mo na habang nasa sitwasyon ka na yon, alam mo nakasama mo si God, kasama mo yung Panginoon at siya yung kakampi mo.